Broadcasting from Gubat, Sorsogon. This is DWPSFM 91.1, your radio. DWPSFM 91.1. Give thanks to the Lord and call upon His holy name. God is a Lord. Christ is in our midst. Good morning. Welcome everyone. This is the Voice of Orthodoxy. On behalf of our parish priest, Father Cristo. Una na inyong lingkod si Stefana at Presbytera Mary ang sasa inyo sa programa natin ngayon. We ask for the blessings of our All Holiness, Bartholomew I, Patriarch of the Holy Ecumenical Patriarchate of Constantinople, New Rome, and also His Eminence, Metropolitan Nectarius, Bishop of the Holy Metropolitanate of Hong Kong and Southeast Asia. We are broadcasting live via DWPSFM 91.1 MHz as well as via live stream. Greetings to all faithful parishioners of the Holy Martyr, Saint Eleftherius Orthodox Church here in Gubat, Sorsogon, Philippines. Likewise to the Holy Theophany Orthodox Mission, Bacon District, Sorsogon City. Kay binibati din namin ang lahat ng nakatune in ngayon sa programang ito. Maraming salamat po sa inyong pagbubukas ng radio just to listen to our program. Sa lahat po ng nakabukas ngayon ang radio for us, dito sa himpilang ito, salamat po. At tunay po na kayo ay magkakaroon ng makabuluhang oras sa pakikinig sa aming programa. Okay? So you can get in touch with us through this mobile 0910-274-6080. Ulitin po yung number which you can contact 0910-274-6080 or in YouTube at Orthodox Bicol, in Facebook account or at orthodoxinbicol.blogspot.com. Pwede nyo po kaming mapanood doon at yung mga program namin na mga nakaraan na, pwede po ninyong balik-balikan doon. Okay, so thank you po. And let us ponder on these passages para po sa umaging ito ay meron pong tayong direksyon ng ating Panginoon buong puso at taimtim nating pakinggan ang mga kasulatang ito mula po sa Proverbs 3:1-7. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and life and peace will add to you. Do not let kindness and truth leave you. Bind around your neck, write them at the tablet of your heart, so you will find favor and good repute in the sight of God and man. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. So sana po sa scripture na yun na naibasa natin ay yung matututunan po natin ng mga salita ng ating Panginoon ay inyo pong mailagay sa inyong mga puso at isipan and then bind it with your heart. So let's now start our day with an opening prayer, asking the guidance and enlightenment of our God. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Arising from sleep, I thank you, O most Holy Trinity, that for the sake of your great kindness and long suffering, you have not had indignation against me, for I am slothful and sinful. Neither have you destroyed me in my transgression, but you have shown your customary love toward mankind, and have raised me up as I lay in sovereignty. Now enlighten the eyes of my understanding, open my eyes to receive your words, and teach me your commandments. Help me to do your will, and sing to you, to confess from my heart, and to praise your all-holy name, O God. O Lord, grant me to greet the coming day in peace. Help me in all your things to rely upon your holy will, and every hour of the day reveal your will to me. Bless my dealings with all who surround me. Teach me to treat all that comes to me throughout the day with peace of soul and with firm conviction that you will govern us all in all my deeds and works, guide my thoughts and feelings,
in unforeseen events, let me not forget that all are sent by you. Teach me to act firmly and wisely, without embittering and embarrassing others. Give me strength to bear the fatigue of the coming day with all that it shall bring. Direct my will, teach me to pray, and you yourself pray in me. Amen. It is truly right to bless you, O Theotokos, ever blessed and most pure, and the Mother of our God, more honorable than the cherubim, and more glorious beyond compare than the seraphim. Without defilement, you gave birth to God, the Word, through Theotokos. We magnify you. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Patuloy po ang ating pagsusumamo na tayo ay maging aware sa ating pangangalaga sa ating environment, na ito ay muling maayos at malinis, kasi nga naman originally, diba, in the book of Genesis, tayo ang sinabihan na mga laga ng creation. Pero bakit kaya tayo ang sumisira? That's why everyone must need to be enlightened. Let us pray para sa panalangin ng pagsamo. Lubos kaming nagpapasalamat, O dakilang Diyos, sa lahat ng iyong nilikha, ang araw, buwan, at mga bituin, ilog, lawat, dagat, kabundukan, kagubatan, at halamanan, mga hayop at kulisap sa tubigan at katihan, mga isda at ibon, mabangis at maamo, malaki at maliit. Ang panahon ng tag-ulan at tag-init sa araw man o sa gabi, pinupuri ka namin, O makapangyarihang lumikha, kay rami at gay ganda ng iyong ginawa. O aming Diyos, sa iyong karunungan, nagawa itong lahat. Subalit kaming pinagkatiwala ang mga laga ng iyong nilikha. Ngayon ay nagsisisi sa aming pagkukulang at pagmamalabis. Patawarin kami sa ginawa naming pang-aabuso sa iyong mga nilikha, dahil sa aming kapabayaan, kamangmangan, at kasakiman. Inaamin namin kami nagwalang bahala at di nagmalasakit sa iyong mga likha, tulad ng pag-aabuso namin sa aming sarili. O Panginoon, kailan pa kami mamumulat sa aming mga pagkakasala? Gaano pang tubig at hangin ang aming lalasunin? Ilan pang puno at kabundukan ang aming wawasakin? Gaano pa kalawak na lupain ang aming sisirain? Ilang tao pa ang kailangang magkasakit, magdusa, at mamatay? Kailan pa kami matututong magmahal sa kapwa at magmalasakit sa daigdig na aming tahanan? O Panginoon, kinalinga mo ang aming kabayanan at namuhay ka sa aming piling. Binigyan mo ng kahulugan ang buhay at tinuruan mo kaming pangasiwaan ang lahat ng nilikha. O Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Pinagsisisihan namin ang aming pagmamalabis at pagkukulang. Kapabilang nawa kami sa iyong kaharian at mangyari nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa tulong ng iyong biyaya, O dakilang Diyos, aming igagalang ang iyong nilikha. Bilang tanda ng iyong kalinga, kaluwalhatian at kapangyarihan, sisikapin naming maging tagapangalaga at katiwalang tapat. Nawa kami na iyong lingkod ay magsilbing tapat, mga siwang lubusan at magmalasakit sa iyong nilikha. Sa patnubay ng nagbibigay buhay na espiritu, tulad ng pag-ibig namin sa iyong banal na ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay? So, uulitin ko po yung panawagan namin. Wala po muna tayong trivia ngayon, but I'm not sorry because ipapadagos pa manggihapon. So, for those na palagi pong nag-aabang ng aming trivia, we will continue that. Kaya lang po, nagbibigay lang lamang po kami ng chance doon sa gustong magbigay ng mga enlightenment
kung ano po ang kanilang naramdaman nung sila po ay nakikinig ng programang The Voice of Orthodoxy, katulad ng Dulba family. Okay, so ang ganda-ganda ng kanilang comments. So sila daw ay maraming natutunan. So yun po ang aming pong ibig sabihin, na binibigyan lamang kayo ng pagkakataon. But good news sa lahat ng mga nag-aantabay sa Amo Trivia. Ito pa ipagpapatuloy natin sa Saturday. Actually, ngayon po sana, kaya lang since na to give respect to our priest. So sa Saturday po. So abangan niyo po 'yon, at sana ay ma-review niyo yung mga lessons, lalo sa Lives of the Saints at sa catechesis, kasi doon ako kukuha. Doon si Ma'am Estefana kukuha ng mga questions. So, kung gusto niyo pong mabalik-balikan yon, ita-type nyo lang po yung sabi ko kanina doon sa Orthodox Bicol. Kung ano po yung na-miss nyong programa, pwede nyo pong balikan, di ba? Okay, so, let us now go to the Lives of the Saints. Di ba? Sabi nga natin na yung ating mga ehemplo ng ating pananampalataya ay buhay ng mga santos. Kasi po sila ay talagang nagpakita ng talagang pagsusunod sa ating Panginoon. Pero alam niyo po, sila naman ay tao rin katulad natin, makasalanan. Kaya lang po, ang kaibahan lang po ay nung sila ay magsisi, talagang ibinigay nila ang kanilang buhay at talagang nagsisi sila ng tapat. Kaya po sila ay naging santos. Kaya po sa muli ay pag-aaralan natin ang kanilang mga buhay, nang sa gayon ay kahit papano ay magaya natin ito at tayo rin ay maging kaisa sa Kingdom of God. Okay. Ang ating po ngayon saints ay si Saint Simeon of the Stylite. Okay, so babatiin ko po muna dyan sa Carriedo. Sana may kuryente na. So yung mga nakikinig sa bahay, Nathaniela, Elizabeth, Tito Rene, Nikiforos, ano pa ba si Jan, muntik na, at si Sofia. So salamat sa inyong pagkikinig na kahit walang kuryente, mabuti naka-charge kayo ng inyong radyo. Okay. So sa mga naaabot po ng aming signal, maraming salamat po sa pag-tune in niyo. Kahit hindi ko po kayo na pangalanan. So I hope po ay marami kayong matututunan sa mga teachings namin ngayon sa araw na ito. Okay, so itong topic natin ngayon, ulitin ko po, si Saint Simeon the Stylite. But before that po, nais naming ibahagi sa inyo ang mga commemorations o yung mga inalala naming mga araw, mga fiesta. Ngayong August 31 ng Orthodox Church, the beginning of the indiction, the new ecclesiastical year. At nung nakaraang Huwebes po ay inalala natin ang the beheading of John the Baptist. So nag-fasting tayo para po tayo ay magabayan ng banal na espiritu at maalala natin ang kanyang kamartiran sa Kingdom of God. Okay, so yun po. So ito po yung the beginning of the indiction, the new ecclesiastical year, August 31 ng Orthodox Church. We commemorate the miracle done by the Holy Theotokos in the monastery of Myasanae. Okay, di ba? Tayo ay palagi naghihintay ng mga milagro. Okay. Ngayong araw din po ito ay inaalala natin yung milagro na ginawa o pinakita ng Holy Theotokos, si Virgin Mary, in the monastery of Myasanae, and we also commemorate the fire that took place. So may apoy. And we also commemorate our devout Father Simeon the Stylite. We also commemorate the devoted Martha, mother of devout Saint Simeon, and devout Saint Evanthea, and also the repose of Joshua, son of Nave. Okay, sila yung mga saints noon na tinatawag natin ngayon devote kasi talagang itinalaga nila lahat ng elemento ng buhay nila sa kaharian, sa pangalan ng Diyos. So we also commemorate the 40 holy women, martyrs, virgins, and ascetics. O ito yung mga talagang nilimutan na nila yung mga kanilang worldly life. Hindi na sila nakikihalubilo sa tao, kundi mga monks, talagang itinalaga nila ascetics. And also their teacher, the Deacon Ammon. We also commemorate o inaalala natin ang the holy martyrs and siblings, Evodius, Callista, and Hermogenes. And devote Saint Melitius, the new, who lived as ascetic
on the mountain of Mayopolis died in peace. So yung mga architect po, talagang sila ay wala na sa mundo. So they stay in monks, mga matataas na bundok kung saan may monasteryo at sa mga kuweba. Okay, yun po ang ginagawa nila. Just they pray and they pray and they pray all the days of their life. So the holy martyr, neo-martyr Angeles, who witnessed in Constantinople in the year 1680, died by the sword. Okay, siya ay pinatay sa pamamagitan ng espada. Okay, by the intercessions of your saints, O God, have mercy on us. Amen. Okay, balikan natin po ang topic natin. Okay, so Saint Simeon the Stylite. Our righteous father Simeon was born about the year 390 in a certain village named Sis, in the mountain region of Cilicia and Syria. Okay, yung Syria, di ba, magulo ngayon. Okay, yung lugar na po ay yan ang mga lugar ng mga original na mga Kristiyano na magmula nung i-hand down ng ating Hesus Kristo ang kung paano nila isasagawa ang kanilang pananampalataya. So have mercy upon them. Having first been a shepherd, he entered the monastic discipline at a young age. So after trying various kinds of ascetical practices both in the monastery and then in the wilderness. So maliit pa lang po siya, talagang nakatalaga na yung buhay niya sa Panginoon. Wala na siyang ibang iniisip kundi maglingkod sa simbahan. So he began standing on pillars of progressively greater height, mga matataas na mga haligi. Nagtindig siya, nagbuild, and heroically persevered in this for more than 40 years. The greater part of this time he spent standing upright. Straight talaga siya. Even when he is one of his feet became gangrenous. O diba, mabugtaw, matangla yun bago sa Bicol. Parang nakakangala yung isang paalang. Pero itong si saint natin ngayon na inaaralan, Saint Simeon, ay talagang nakatindig siya. Okay, katulad ng mga pag tuwing Sunday sa aming simbahan po, nakatayo for durations of the liturgy. Just to discipline us. Para kasi pag nakaupo, parang kung ano-anong iniisip, ano. Pero marami pa rin iniisip kahit nakatayo. Okay, anyway. And other parts of his body gave way under the strain. But he did not adapt this strange way of life out of vainglory. So yung kanya pong pagtitindig ng maayos, nang talagang nakatindig lang siya, kahit isang paalang, kung minsan na tatanglay, talagang ginawa niya ito, hindi yung pagpapasikat, kundi talagang maipakita na talagang siya ay isang tunay na Kristiyano na marunong magsakripisyo, marunong magpakita ng kanyang pananampalataya. So, a charge that some of his contemporaries made against him at the first because he was already famous for his asceticism. O, yun ang kanyang paraan ng asceticism and holiness before ascending his first pillar. So, sabi nga, in Greek style, whence he is called Stylite. So, many pious people came to him wishing to touch his garments, either for healing or for a blessing. To escape the continual vexation they caused, he made a pillar about 10 feet high, and then higher and higher until the fourth and last pillar was about 50 feet high. Ang taas na, no? The church historian Theodoret of Cyrus, an eyewitness of his exploits, who wrote of him while Simeon was yet alive, called him the great wonder of the world. God gave him the grace to persevere in such an astonishing form of asceticism that multitudes came to see him from Persia. So, dinadayo na siya. Persia, from Armenia, South Arabia, Georgia, Thrace, Spain, Italy, Gaul, and the British Isles. Theodoret says that he became so famous in Rome that the nomadic Arabs by the thousands believed in Christ. So yung paggagawa niyang pagsasakripisyo, yung kind of asceticism na ginawa niya ay nakaakay ng maraming thousand believers in Christ and were baptized because of him. The king of Persia sent envoys to inquire into his way of life, and the queen asked to be sent oil that he had blessed. He also was a great defender of sound doctrine. So siya yung nagbibigay ng talagang saksi, talagang parang
pinagtatanggol niya ang lahat ng mga paniniwala at turo ng Orthodoxy and confirmed the orthodoxy of the Holy Council of Chalcedon. For many who had been beguiled by the teachings of the Monophysites, including the Empress Eudokia, widow of Theodosius the Younger, after a life of unheard of achievements and struggles, he reposed in peace at the age of 69 in the year 459. So sa muli alalahanin natin, All Saints, an example of faith and power, and All Saints, an example of patience and martyrical life. Kung kaya, in the midst of immense long-suffering, patience, and endurance in the trials of temptations, we will be perfected like all the saints. So, mangganda-ganda ng kanyang buhay. So, sana kahit lama lang, magmula ngayon ay magaya natin yun. So, by the prayer of the saints, by the intercession, makakaya natin yan because the Holy Spirit is in us. O, ika nga. So, sana po ay meron kayong natutunan. So, doon po sa mga nagti-take down notes, kahit hindi na po kayo mag-take down notes, just look at the teaching at Orthodox in Bicol. YouTube po yan, and makikita nyo po. Okay, and now to give us the catechesis, let us welcome and hear intently as she teaches things we should be doing as a true Christian. Presbytera Mary. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa bahaging ito ng The Voice of Orthodoxy sa katekismo natin ngayong umaga, ako po muna ang makakasama ninyo at ang ating pare po si Father Chrysostom po ay may mahalagang inaasikaso po ngayon. Before we continue, nais ko pong batiin si Joy Gonzales ng Barangay Benguet. Nakilala ko siya kagabi habang nasa po ako sa jeep. Siya po ay galing sa ospital. Nagkasakit daw siya ng dengue. Isang bata na ang edad niya ay 7 years old. Okay, so Joy Gonzales, magpagaling ka ha? At pagbalik mo sa school, mag-aral kang mabuti. Ipagpatuloy po natin ang topic ni Father Chrysostom last Saturday. It's all about the Bible, a love letter. Sinabi po ni Father last Saturday that the Bible is being the captain's voice and a blueprint for our life. Di po ba? Now, in addition to being the captain's voice and a blueprint for your life and for our life, the Bible is a personal love letter from God to us. May isang batang lalaki na nakatira sa loob ng isang bahay ampunan, eager to communicate with just anyone outside the orphanage. Sabik siyang makakita ng makahalubilo ng iba sa labas ng orphanage. Kung kaya, kumuha siya ng papel at doon isinulat niya sa kapirasong papel. Sa mga makakabasa nito, sa sulat kong ito, gusto kong iparating sa inyo that I love you. Yan ang sabi ng bata. Then, the wind blew the paper beyond the walls of the world. In like manner, the Bible is God's love letter to you and to me. At ang mensahe ay ito: to anyone who reads this, I love you. Signed, Jesus Christ. Ang Biblia ay higit sa isang love letter. It is a love letter that contains a proposal for marriage from God to you. He wishes to enter into the most intimate possible relationship of love with you. He delivers the proposal to you through the Bible, ang Biblia. Umaasa ang Panginoon na positibo ang sagot natin. It is the most important response you will ever make. Will you say yes or no?
to your Creator, sa iyong tagapagligtas at sa iyong Diyos. Your eternal destiny depends on that response, kung ano yung magiging kasagutan mo. May isa pang kwento, ito'y tungkol kay Elizabeth Barrett, who became the wife of Robert Browning. Ang magkasintahan ito ay nagpa siyang magpakasal. Ayaw ng mga magulang ng babae kay Robert Browning. Hindi sila approve sa naging desisyon ng kanilang anak na magpakasal. The daughter Elizabeth, however, wrote almost every week nung makasal na sila. Halos sumusulat siya ng bawat week ay nagsusulat siya, telling them that she loved them and longed for a reconciliation sa kanyang mga magulang. After 10 years, she received a huge malaking kahon na may laman ng lahat ng kanyang sulat na ipinadala sa kanyang mga magulang. At nang buksan niya, nakita niya na ang mga sulat na yon ay hindi pa nabubuksan, kahit isa man lang doon. Although these love letters have become an invaluable part of classical English literature, it's really pathetic to think that they were never read by Elizabeth Barrett's parents. Ni isa man lang sa mga sulat ay hindi binuksan o nabuksan. Hindi tinangkan ng kanyang mga magulang na basahin ito dahilan sa galit sa kanya. Kung sana isa sa mga sulat ay kanilang binuksan, baka nagkaroon ng tsansa na magkasundo-sundo sila. Ang Biblia ay isang box din po ng kumbaga doon nakapaloob ang lahat ng love letters ng Panginoong Diyos sa atin. They express His earnest longing for reconciliation, fellowship, and union with us. They were not written to remain and open. Hindi yun sinulat para lang na hindi natin basahin o buksan man lamang. Kung kaya po mga tagapakinig, take open and read the Bible. Kilalanin po natin ang ating may likha through reading the Bible. Umpisan po natin ang pagsaliksik sa kanyang mga banal na aral na nakasulat doon. There are many ways of saying I love you. We can say it in poetry, sa tula, maaari natin itong ipahayag. We can say it in stone. Mahilig dito ang mga young people, isinusulat sa bato o sa kahoy, sa puno. Di po ba? We can say it in music, sa mga awitin, love songs. Pero, God said it on the cross. Namatay ang ating Panginoon dahil sa pagmamahal sa atin sa cross ng Kalbaryo. He delivers the message, the good news to us in the Bible. Katulad ng tinuruan ng iba na isinulat ng Diyos sa kanyang puso sa papel. Iyan ang tawag nating Biblia. Ito pa po, mga kaibigan. The Bible has also been described as the father's letter to his children who are living away from the home in a distant land. Ito ma-experience siguro ng mga pamilya na mayroong magulang o yung isa sa kanilang pamilya ay nasa ibang bansa, malayo sa kanila.
Nagtatrabaho, matagal nila bago makita. Imagine how children living in a far distant land would have treasured such a letter from their father. How much they would be comforted, consoled, and strengthened by the father's words. Lalo na sa oras ng problema, wala silang masabihan ito at sumusulat pa sila sa kanilang ama. At ang kanilang ama, ang sulat ng kanilang ama para sa kanila, malaking tulong kahit na nga malayo. The liturgy is nothing but a recapitulation, a true and living making present again of the events of the Bible. At para po tayo ay makapag-participate ng buong buo sa liturgy o sa Mass, Divine Liturgy, is to immerse oneself in the Holy Scripture, sa banal na kasulatan. Hindi tayo makakapag-participate ng maayos kung wala tayong knowledge about sa mga kasulatan ng ating Panginoon, ang dakilang pagmamahal ng ating Panginoon. The hymns, the architectures, the icons, mga panalangin, mga babasahin, all serve to convey to us the living message of the Bible. Ang Biblia ay ang cradle in which we find Christ. Ito ay ang salamin din in which we see ourselves, na nakikita natin ang kamalian natin pag nababasa natin ito. Kasi kung wala tayong knowledge about the Bible, masasabi natin siguro na basta wala tayong natatapakan, tama ako. Hindi natin minsan alam na ito palang ginagawa natin ay hindi na nakakabuti, ay hindi mabuti para sa atin. At aliwas sa kung ano ang nasusulat sa aral ng ating Panginoon. So ito ay ang salamin in which we see ourselves as we are, fallen in sin, and as we can become by the power of God's grace. The children of God, yung tagapagmanan ng ating Panginoon, of His everlasting kingdom, partakers of the divine nature. Masasabi din natin, saan ako galing? Bakit ako nandirito? What is my future beyond this life? Ito po ang mga fundamental questions that the Bible addresses itself. It speaks as no other book can to the heart and needs of man, para sa ating pangangailangan bilang tao. It speaks with authority. Sabi nga sa book ni Isaiah, the grass withers, the flowers fades, but the word of God abides forever, walang hanggan. Ang sentro ng Biblia ay hindi si Eva, the first sinner. So alam siguro ito lahat, halos lahat, kahit bata, ikinikwento natin ito na si Eva ay matatagpuan dun sa Book of Genesis na nagkasala, sumuway sa ating Panginoon na huwag papakialaman ang bungang kahoy o ang puno na nandoon sa gitna ng Garden of Eden. So, ang sentro ng Biblia ay hindi si Eva, the first sinner. Hindi rin si David. Kilala po natin si David, the adulterer, na maraming yung asawa, di po ba? At ang naalala ko dito, si Bathsheba,
na pinakilaman niya na kahit na yun ay may asawa na rin. Ipinapatay niya ang asawa nito na kanyang kawal din para lang makuha niya si Bathsheba. So, hindi rin si David, the adulterer. Hindi rin sentro ng Biblia si Solomon. Si Solomon, the polygamist. Marami ding asawa. Nor Judas. Ito, kilalang-kilala din po natin ito, si Judas, the betrayer, yung nagkanulo kay Kristo. One of the 12 disciples. Tapos nung ipinagkanulo niya si Kristo, nagpakamatay siya. At ang pinalit sa kanya ay si Saint Matthias. Hindi si Judas ang sentro ng Biblia. O maging si Pilato, the crucifier, siya din yung nagpapako, di po ba, siyang nagbigay permiso na ipako si Kristo sa krus. Kahit na wala siyang nakikitang kasalanan. Hindi rin si Pedro, si Saint Peter, na kilala natin, the denier. Hindi rin si Pablo, na persecutor noon ng mga Kristiyano, then turned preacher. Ito siya yung may pinakamaraming sinulat sa binabasa nating Bible. Siya ang pinakamaraming sinulat doon. The center of the Bible is no other than Christ. Jesus Christ. Si Jesucristo lamang ang sentro ng ang napapaloob o mababasa natin sa Biblia. Just as in England, almost every road from the smallest village is designed to lead to the heart of London. Kagaya din po sa Bible, every verse leads directly or indirectly to Jesus, the Son of God, the Savior of the world. Okay po, ang Biblia ay hindi lamang maahilin tulad sa isang blueprint for life o sa isang love letter. Ang Biblia din ay isang miniature library. Isang maliit na library na naglalaman ng all sorts of writing. Merong poetry, merong prayers, panalangin, matatagpuan din o mababasa natin doon mga hymno or hymns, love songs, riddles, fables, allegories, historical narration, meron ding folklore, prophecies, letters, parables, etc. Each Bible author used the type of literature or literary form that best suited his purpose. Each literary form must be interpreted properly if the author is to be understood. Sino-sino ba yung mga nandun sa Bible, mga nagsumulat? Yung the four evangelists, di po ba? Si Saint Matthew, Mark, Luke, and John, at si San Pablo. Halimbawa po, a visitor to Earth from another planet might read a newspaper and consider everything in it equally true. New columns, ads, comics, letters to the editor, etc. Whereas, we know that each style of writing must be interpreted differently. When, for example, the Psalm 114 says, yung nababasa natin sa Psalm 114, the mountains skipped like rams, the hills like lambs.
one has to be foolish to take that literally. Kung i-interpret yun ng literal. Ang Bible din po ay hindi isang book of science. Its purpose is not convey historical or scientific facts. God has other ways of letting us in on some of the secrets of the universe. Halimbawa, yung geology, biology, astronomy, etc. Behind every science, the faithful Christian sees God at work in the world. The biblical writers thought that the world was flat nung una, di ba? Ang pakaalam ng tao ay ang mundo ay flat. At sa dulo noon, pwede kang mahulog, di po ba? But that was before. Noon yun, na hindi pa God used Copernicus and the space age to show us that the world is round. So na through Copernicus, nalaman natin na ang mundo ay bilog, hindi yung flat. The purpose of the Bible is to teach not science but theology, o ang pag-aaral tungkol sa Diyos at ang relasyon ng tao sa Diyos, sa kanyang may likha, sa kanyang tagapagligtas na someday siya rin ang maghahatol sa bawat isa sa atin. To reveal God and His will to us. The purpose of the Bible is not science but theology. To reveal God and His will to us. Nasa Biblia din natin matatagpuan at mababasa ang mga pangako or promises and the record of His love to us. Its purpose is to tell who created the world, that is theology. Hindi yung how the world was created. Yun naman ay geology, di po ba? Magkaiba yun. So its purpose is to tell who created the world. May isang kwento si Archimandrite Sophrony. Ito'y tungkol sa isang professor at sa astronomy. Itong professor sa astronomy, tinanong ang pari among his students. Sabi ng professor ng astronomy sa pari, "What do your scriptures say about cosmic space? At sa mga bituin dyan sa kalangitan?" Napakalawak, di ba? Anong masasabi mo dyan? Hindi nagbigay ng tuwirang sagot ang pari, kundi nagbigay din siya ng katanungan. Sabi ng pari, "Tell me, Professor, do you think science will invent still more powerful telescope to see even farther into space?" Sagot ng professor, "Of course, progress is possible and science is always be perfecting apparatus for exploring at outer space." Okay, ang sagot ng pare, so, may pag-asa na maipapakita ng telescope ang lahat diyan sa kalawakan down to the last detail? Diba ang kalawakan nakita natin? Hindi nga natin mabilang-bilang ang stars, hindi maulap. Hindi nga natin mabilang-bilang yan, diba? Tinanong ng pare kung kaya talagang makita
ng telescope na pwedeng maimbento ng nila, astronomer, ng scientist. Ito naman ang sagot ng professor. That would be impossible. The cosmos is infinite, walang hanggan. Sabi namang pari. So there is a limit to science. Sabi naman ng professor. Yes. In the sense there is. Sagot naman ng pari. Well, professor, where your science comes to a full stop, ours begins. Sa amin naman ang nag-uumpisa. At yan ang banal na kasulatan, or that is what scriptures are all about. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga tagapakinig, ugaliin po natin magbasa ng Bible. Most books inform. If you reform, but the Bible alone transforms. The Bible informs us about Jesus, the Son of God, whom to know is eternal life. It reforms us, for in it we find the ideal and the standard by which we ought to live. It transforms us because in it we are brought face to face with the grace and power of Christ, by which all things are made new. Naghahanap tayo ng books for information. But we took the Bible not only for information, but also for reformation, transformation. Lahat ng ito ay, kumbaga, makikita natin sa Bible. Okay. We will continue this this topic on Saturday. And that time, kasama na natin si Father Chrysostom. Kaya sa umagang ito, babalik ko po ang microphone kay Ma'am Stefana, sa ating moderator. Ma'am Stefana. Okay, thank you, Presbytera, for the manna from heaven. Okay, so announcement. I would like to encourage our listeners to invite more of your friends to listen to us because ano po ba? Because sa susunod pong Saturday ay ibabalik namin ang trivia. Wow ha? Excited sila kasi medyo mahaba-haba ng Saturday hindi tayo nagbigay ng trivia. Okay, yun nga po, as paliwanag ko kanina, kailangan po naming magkaroon ng mga insights na kung anong naririnig nyo. Baka sige lang namin dito ang lessons. Wala pa lang nakikinig, kawawa naman. Okay, so babalik namin yung trivia next Saturday. Magkaroon lamang po ng mga encouragement sa inyong pong friends para po makinig sa ating radio program. At wow ha, talagang nakaka-exciting ito, Presbytera, diba? Magkakaroon ulit sila ng 100 pesos worth of load na libre. Talaga. Okay, I hope marami na naman tayong texters, Presbytera. Okay, sabi nga, excited na rin sila at excited na rin ako kung ano ang ibibigay na trivia questions. Okay, alright, lubos kami nagpapasalamat sa aming regular donors, sponsors. Thank you sa inyong tulong. Thank you for helping us continue this program. And to those who would like to extend their help, you're welcome po. Okay, welcome po kayo. Okay, we would like to welcome Michael Bostros here in the Philippines. Thank you, sir, for giving your time to us. At maraming salamat din, Presbytera, yung ating pinuntahan na si Dulba family. Palagi talaga sila palang nakikinig. Kaya lang minsan din, opo, sabi nga, thank you po for greeting them. At sabi, palagi silang nakikinig. Salamat sa inyo. Gusto ko pong batiin dyan sa Theotokos Orthodox Monastery sa Kataingan, Masbate, Sinay, Mother Chidote at si Sister Esther at sa mga parishioners at kay Father George. Nice po
ay parating din po ni Father Chrysostom na darating po siya dyan sa celebration nyo sa Feast of the Nativity of the Theotokos. September 8 po yan, kaya siguro mga September 6 nandyan na si Father. Yan lang po at advance happy feast day sa inyo. Mami Stefana. Okay, so sabi nga patuloy pa rin ang paanyaya namin na dumalo kayo sa Divine Liturgy kasi po marami na tayong lessons. At sa lahat po ng mga nasa journey, yung bang parang may kulang pa, may empty pa dyan sa inyong mga puso, it's because hindi nyo pa talagang nasusumpungan ang tunay na pananampalataya na dapat nyong ibigay sa ating Panginoon. So sabi nga, in us, we are here to guide you. So we are really inviting you na see us, meet us. Pwede po kayong humingi ng mga payo dito sa atin. Meron po kaming extension ng aming pong catechism para po sa mga tao, sa mga aming parishioners. So, pwede po kayong dumalo doon. So, pwede namin tulungan kayo na maging Orthodox Christians. Feel free to share to us whatever you've learned and especially yung action plan ninyo, kung anong nais nyong action for the betterment of your spirituality. Sabi nga, for faith without action is dead. Kaya po nga, so there are still so many things to learn. And sabi nga, 1 hour radio program is so limited, but many parts of Orthodox is unspeakable. So better come and see us, and you are welcome to attend every Sunday at 9 a.m. for our Divine Liturgy. And we will guide you towards the Orthodoxy path. Okay, so Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. This is Stefana on behalf of our parish priest and Presbytera Mary. And the Voice of Orthodoxy, now off air.